Magandang gabi po. Dito po kayo pag-usapan po natin sa ngayon ay yung mga pangarap ng mga kalaban ni Sara Duterte at yung kampo ni Madriaga. Natunghayan naman natin ang mga sinasabi ko no na explosive, pumuputok na mga testimonya ni Ramil Madriaga. Sad to say, marami po sa mga sinabi niya ay napatunayan talaga na hindi totoo. Kaya yung pangarap ng mga abogado na kakampi niya, kagaya na ito si Atty. Arman Virgil Ligutan, profesor sa UP, kalain mo ba naman ipaglalaban niya? Ano ang klase ng ano ang meron kang morality, Mr. Ligutan, na ipagyayabang mo, ipaglalaban mo yung testigo mo na halata mo naman wala kang ebidensyang hawak para sabihin mo na maniwala kay Madriaga, para lang kay si Christian Isguera maniwala kay Madriaga. Lahat lang naman po nakakampi kalaban ni Duterte ay naniniwala kay Madriaga. Kasama na dyan si Ronald Llamas. Kasama na dyan si Laila de Lima, na wala na yung pagkaabogado ninyo. Na dapat may ebidensya muna tayo na binabasihan bago sabihin natin na naniwala tayo sa salita ng isang tao. Sa kabila niyan, ng kanilang paniniwala, kasama na dyan, yung iba pang mga si Abante, ay may lumabas na dalawa sa kanilang mga congressman na dating kakampi nila ay medyo hindi lang nagpahalata. Si Joel Chua, hindi na daw ipapatawag si Ramil Madriaga. Nang ibig sabihin ay wala na siyang tiwala. Ayaw niya lang sabihin ng tahasan, bakit siya mawala ng gana? Isa lang rason. Kumbinsido siya na kaduda-duda rin ang salita. Sabihin na natin, hindi pa malalaman kung nagsasabi ng kasinungalingan si Ramil Madriaga, pero kumbinsido na siya na nagdududa na siya. Ang isa pa, itong si Cheljok, no? Halata mo sa pagsalita niya na mukhang desperado siya na sa kanyang mga expectation ay hindi natupad. Hindi pala, yung kanyang inakala ay mali pala. Na inakala nila na ito ay bomba, yung pala ay walang lamang bomba. Ito, pakinggan natin si Ligutan, itong ang yabang na professor ko sa UP, tarantado. Anong kinalaman kung magpakilala ka? Pwede ka man na magpakilala ka na abogado ka. Bakit ito mga taga-UP? Mahilig magpakilala na sila graduate ng UP o professor ng UP. Sa lahat sa inyo na pakinggan ko, si Timasi lang maayos si Dean Timasi lang maayos magkwento. Yung iba palpak na. Pakinggan natin ito si Virgil Ligutan. Ako hindi naman ako napakilala, nag-graduate ako ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. So, bakit kayo magpakilala pa kayo na taga-UP kayo graduate? Hindi rin ako napakilala, graduate ako ng Mindanao State University. Pero lahat kayo, saan ba kayo sumasalig o sumasanda? Sa katotohanan o pinagpipilitan ninyo na totoo yung mga kasinungalingan sa pamamagitan ng pagsasabi, "Oy, maniwala kayo sa akin kasi graduate ako ng UP." Gusto magdebate tayo eh. UP versus MSU or PLM. Tungkol lang doon sa issue na itong Madriaga. Pakinggan natin si Ligutan. Yung sinusugal mo yung pagka-UP mo, sinisira mo yung UP. Ayan, pakinggan natin itong si Ligutan. Bulat daw sa mukha ni Sara daw. Kasinungalingan. Professional si Ramil Madriaga. You know, as a lawyer, ako'y na-surprise eh. Sabi ko parang napaka-bold
yung Hindi ka naging lawyer. strategy ng Kasi hindi mo alam alin ang totoo, alin ang hindi totoo. Wala kang tibayan na totoo sinasabi ni ni Madriaga. kampo ng Vice President to deny yung personal tsaka professional relationship niya with Ramil Madriaga. So I was a bit surprised. Sabi ko, ang tapang ng naging strategy ng depensa na i-deny under oath sa perjury. Ang punto dito ni Ligutan, na dahil marami siyang litrato ipinakita na kilala siya ni Sara Duterte, ba't nawala ito? Ay, ano na daw yung mga pinakita, sapat na daw patunayan na kakilala ni Sara, si Madriaga, at kakilala din ni Madriaga si Duterte. Bago ko bibirahin yung argumento mo, Panyero, ay nais ko lamang sasabihin, ano ba ang gusto niyang patunayan dito? May tanong lamang ako sa inyo. Ano bang gusto niyo patunayan dito? Nagnakaw si Sara sa confidential fund? O kilala si Madriaga? Hindi ibig sabihin na hindi nagnakaw si Sara kung hindi niya kilala si Madriaga. Sabihin na natin hindi niya kilala o kilala niya. Ang tanong na lamang dito, ano bang isyo? Di ba ang isyo na gusto niyo palabasin na patalsikin niyo si Sara dahil sabi ninyo nagnakaw si Sara sa confidential fund? Bakit ang inyong argumento kung kilala ba o hindi kilala? Diyan pa lang po, wasak na kayo. So, ngayon, ano bang ebidensya? Sapat na ba yung ebidensya ninyo na sabihin kaya kilala ni Madriaga si Sara? Yes, kilala ni Madriaga si Sara. Maaaring kilala ba ni Sara si Hindi niya kilala sinabi niya na hindi niya kilala. At hindi niya naging tao ito. Kumbaga, parang isang may manliligaw sa isang babae na kilala ako niyan. Yung sabihin niya, kilala siya ng nililigawan niya. Pero ang nililigawan niya, hindi naman lang siya kinakausap. Sinasabi, hindi ko siya kilala. Parang ganun po yun ang nangyari sa sitwasyon. Tapos, sinumite niya yung litrato lang ha, na nagkasama sa isang pagtitipon. Hindi naman sapat yan para sabihin na magkakilala na kayo. Pinakita ang litrato na dumalo siya sa inaugurasyon ng pagka-vice presidente ni Sara. Hindi naman ibig sabihin yan kasi nung pag-inaugurate ni VP Sara, marami din mga tao nakipag-picture. At natural lamang sa mga pag-picture-picturean at hindi ibig sabihin na kilala ka ng nagpa-picture sa iyo. Ako nga, marami, kahit vlogger lang ako, marami nagpa-picture sa akin pero hindi ko masasabi na sila ay kinagigiliwan nila ako lagi. At hindi ko rin masasabi na ako ay sila kaibigan ko, kilala ko. Natural. Kagaya ko na vlogger, marami nakakilala sa akin. Kay Sara, mas marami nakakilala sa kanya. Natural lang yan na kahit sino magpapapa-video. Ngayon, pinakita mo rin yung nag-meeting kayo na Zoom. Mga isang meeting pinakita mo. Yung isang Zoom na meeting, ako po bilang naging abogado, marami po akong kausap sa Zoom. Mga taong nagkipagkonsulta sa akin, hindi ko sila kilala. Although matawag ko silang client, pero hindi ko sila nakilala ng personal. Ngayon, merong isa na pinakita na si Ram yung backward na mga flag, nasa Bicol daw yun. Hindi naman ibig sabihin kung si Ram, tinawag ka si Ram, ibigay sa akin ng flag, kilala ka na nitsikan. Kasi who knows, nung okasyon lang na yun ay sinabi sa iyo, si Ram ang pangalan mo. Pagkatapos, ipinakita mo pa na pruweba na yung binati ka sa video ni Sara Duterte na happy birthday, ay kilala ka na. Mga sikat po na tao, maraming nagpapabati sa kanila. Ang kay Sara naman, ang papabati, mayroon pang idiot board. May karatula, may papel pa na may pangalan Ramil Madriaga. Ang ibig sabihin,
sabihin, hindi kanya kilala. Kaya siya nagbitbit ng placard para hindi niya makalimutan kung sino ang binabati niyang happy birthday. Ano pang iba? Marami pa siyang kiniklaim na kilala daw siya. So, may pinakita din siya na siya daw ang convener na nag-award ng isip Inday Sara for President. Well, hindi sapat po yan para sabihin na kilala ka ng tao. At panghuli, i-ano kung kilala mo siya? I-ano kung kilala ka niya? Ang pinag-usapan natin dito, nagnakaw ba talaga si Sara? Okay. Sabihin nila may connection kasi yan para mapatunayan namin na talagang may tiwala si Sara kay Ramel para ipagkatiwala kay Ramel ang pag-dispose ng 125 million. So nagkwento ngayon siya. Ang kwento niya, tinawag daw siya ni Colonel Nolasco. Pagdating niya, may kasama pa daw siya iba. At pumunta siya doon para mai-transport sila. Ang sinabi ay hinantay nila si Colonel Raymond Dante La Chica na dumating sa Department of Education sa Ultra na opisina. At may dala daw na 4 na duffel bag. At ang bawat duffel bag daw ay may laman na 33 hanggang 35 million. Tapos, yan po ang nakalagay sa una niyang affidavit. Sa supplemental affidavit niya, nanilagay niya 30 na to 35, hindi binawas niya. Ibig sabihin, doon lang nagsinungaling na siya. May perjury na siya. Hindi mo alam ngayon kung alin ang totoo sa kwento niya, yung 33 ba o 35. The fact na nagbago-bago ka ng kwento ay sigurado po yan na gawa-gawa ka lang at para maabot mo lang ang iyong objective na masiraan si Sara. Kasama ka sa objective na siraan ang lahat na Duterte. Tapos na nagkwento ka, bakit hindi lamang kay Sara ka nagkwento? Hindi naman mahalaga yung kwento mo tungkol kay Digong. At hindi naman mahalaga yung kwento mo na mahina sa klase si Sara. Bakit ikwento mo pa yun? Hindi naman mahalaga, maraming hindi mahalaga, pati yung painting na nirigalo ng taga Davao kay Sara, inangkin mo na ikaw daw nirigalo. Hindi naman importante yung sa usapin. Bakit mga kinikwento mo pa? Kinikwento mo pa na naghatid ka kay Samuel Martires. Nagalit tuloy si Samuel Martires sa'yo. Na ikaw ay naghatid kay Samuel Martires. Nagalit tuloy matanda sa iyo, retirado na siya, dinadamay mo pa siya. Ang isa pa, dahil sa kwento mo na mahina si Sara, napatunayan pa ngayon na hindi totoo kinikwento mo. Bakit? Naipakita tuloy ni Sara ang katotohanan na isang take lang siya sa bar exam. At pumasa siya at ang kanyang grado ay 80. Boss Ramil Madriaga, dapat mo pong malaman na ang hirap ipasa ng bar exam at hindi mo pwedeng bayaran ang Supreme Court para pumasa ka ng bar exam. Ngayon, pinalabas mo na masama ang sistema ng San Beda. Kaya nagalit sa iyo yung dean ng San Beda, si Ted Pastrana ba yun? Kakasuhan ka ng San Beda. Dahil diyan, siyempre, maapektuhan yung mag-enroll sa kanila. Sila pala ay nagtotolerate sa mga estudyante na hindi makapasa, pinapasa. Pero yung question na kung totoo ba, pinapasa o hindi pinapasa, ay napapasinungalingan ka agad ng katotohanan na pumasa isang tekla ng exam si Sara Duterte bilang isa sa nagtapos sa San Beda, San Sebastian College. Ibig sabihin matalino si Sara kasi 80 ang grado. So anong kinalaman naman yan? Bakit mo binanggit yan? At wala namang kinalaman yan sa tanong,
kung talaga ba nagnakaw si Sara ng confidential fund o hindi. So marami po kayong binabanggit na hindi naman kailanganin. So tuloy, nadagdagan kaso mo. Kakaso tuloy ang dean ng San Sebastian College. Pagkatapos napatunayan natin na si Congressman Joel Chua pala ay gumraduate din sa San Sebastian College of Law. At si Marcoleta ay nag-graduate din pala sa San Sebastian College of Law. So iyan po ang mga bagay na binanggit na kasinungalingan na binanggit ni Madriaga, pero wala namang kinalaman sa tanong kung talaga ba nagnakaw si Sara o hindi. May isa ka pang binanggit na walang kinalaman kung nagnakaw ba si Sara o hindi. Yun yung sinasabi mo na bagman ka ni Digong Duterte. Anong kinalaman ng Duterte story sa Sara Duterte na pagbulsa ng 125 million? Walang kumbaga walang koneksyon. At bakit mo kinikwento yan? Tuloy, nagkwento ka. Sabi mo, what one time, pinapick up sa'yo yung dalawang cheque na 89 million ang halaga ng lahat. At ang isa, sinasabi mo 84.2 million. Ang isa naman, sinabi mo ay 84.8 million. 4.8 million. So, bali, ang total ay 89 million. Lumabas na hindi naman pala totoo. Kasi, bakit? Lumalabas, pareho ang check number ng 4.8 million na cheque na tinatawag na manager's check at ang cheque na manager's check din na 84.2 million. Wala pong, for all you know, wala pong cheque na pagpakapareho ang numero. Maliban na lamang kung iba-ibang bangko nagkapanagpo na parehang numero. Pero kung the same bank, land bank, ay hindi po maaari magpapareho ang numero. At besides, sinabi niya na hindi daw niya pinapalit. Ang petsa ay April 13, 2023. Panahon pa na yun ni Marcos. So paano ngayon mangyari na si Duterte ay nagpapadami, si Digong Duterte ay nagpapadami. Ibig sabihin, si Digong na hindi siya may-ari at ibibigay, kunwari, tatanggapin ni Ramil Madriaga ang pera. May gumagawa ba ng ganon? Ang gumagawa lamang ng ganon po sa pinagpakatiwala nila sa kamag-anak. At hindi lang basta kamag-anak, very close na kamag-anak. Sa iyo, pag kinagkatiwala ni Digong Duterte, hindi ka man lang kilala ni Digong Duterte. Magkilala sa pera. At saka, walang kumukuha ng mga tao ng magiging alalay kung bilangga korte. Nabilanggo ka nga at sinintensyan ka pa ng nanalo ka lang sa Supreme Court on technicalidad. So, yan po yung mga binabanggit. Napakarami po. Ano pa bang iba? Painting, nagalit naman ito si na walang kinalaman doon, si Samuel Martires. Sinabi niya, paano mo nasabi na meron ako dyan? Ito ngayon, isa-isay natin. So, ibig sabihin po, si Ligutan, na nagsasabi rito na yung kasinungalingan. Ang pangit lang dito, nilagay mo pa sa balag ng alanganin ang University of the Philippines. Pakinggan muna natin itong istorya na painting. Ay, painting story. Ang painting na to, nagyabang si Madriaga na nagregalo siya ng painting kay Sara. Yun pala, hindi naman totoo. Ang nagregalo ng painting ay a certain yung taga Davao City na si Gaisano Lim. Ito po, pakinggan natin.
Ramil Madriaga dahil sa isang painting na sinabi niyang galing sa kanya pero regalo pala ng isang artist. Sinabi ng abogado niyang nangyayari talaga ang anyay honest mistakes. Pero giit niya, inutusan talaga ni Vice President Sara Duterte ang Ito na, bumalik ako, nawala lang ako, bumagsak lang signal ko. Pero ito po yung cheque. Alam mo yung kwento sa cheque, sinasabi ni Ramil Madriaga na pinakuha ni Duterte, Digong Duterte sa kanya yung dalawang cheque. Ang dalawang cheque na sinasabi niya ay ito. Nakasaad dyan kung palakihin natin na yan. Palaki natin, nakikita nyo ba? Dalawang cheque yan. Ang isa ay 84.2 million. Ang isa naman, yung sa likod ay 4.8 million. Tingnan mo kung totoo yan. Pareho ang serial number. Ayan o, 0000697299. Tapos ang petsa ay April 13, 2023. So paano mangyari yan? Panahon na ni BBM yan ang cheque. At lumabas pa, inamin naman ni Atty. Palad na ang cheque ay nanggaling sa DSOD na sekretary, kay Secretary Acusar. At sabi ni Atty. Palad, yung cheque daw ay pinalabas na bayad sa na bilang contractor daw si Madriaga. So ngayon, sabihin na natin totoo yun. Panahon ni BBM yun. Ibig mo ba sabihin kaya ni Digong palusutan si BBM na makalabas ng pera ang DSOD, yung secretary ni BBM, at bigyan ng pera si Ramil Madriaga? Diba? O, yung kapatid ko, walang kwentang hearing ang impeachment. Sabi ng kapatid ko, Nonoy, happy birthday. Kapatid ko rin. Nilen Kausing, wag
nating kalimutan ang flood control, ghost projects. Nawala ng flood control. Ito naman si Mimi Authority Attorney, good evening. Pasensya na kayo, medyo sa malayong lugar po ako, mahina po internet ko. Sa John Bubis, Dr. Toto Kausing, kaya natin to. Paano nyo po sasagutin si Kapersi? Bakit ano bang kinalaman ni Kapersi dito? Hindi po si Digong pumatay kay Kapersi Lapid. Maaring may kritisismo si Percy kay Digong, pero hindi po yan lisensya para harangan nyo ako magsalita kung anong katotohanan. Ang katotohanan dito ay si Digong lang ang totoo. Ang mali lang sa kanya, marami lang siyang napatay. Kuno, sabi nila. Pero hindi po siya nagnakaw na kasing nakaw ni Bongbong Marcos na trilyon-trilyon. Ngayon, kung sinasabi ninyo na nagnakaw si Digong, sabi ni Senator Dick Gordon, ng marami sa Farmally, kwento lang po yan. Kasi ang nagnakaw, mga tao naman doon ng taga-PSDBM na kinasuhan. Sigurado pa kayo, may ebidensya ba kayo na punta kay Digong yon? Wala po tayong ebidensya. Unang ebidensya natin sa Farmally ay nabakunahan naman kayo lahat. Magkano ang bakuna sa bawat tao? 1,000. Kung sabihin natin may 10 million na tao na bakunahan, 10 billion na yun ang gastos. So saan magagaling 10 billion na pambayad? Kung may 20 million na Pilipino na bakunahan, may 20 billion na naubos. Ano pa? Mga PPE, mga mask, mga testing kits, lahat po ay kwento. Although naniwala ako, merong diskarte. Pero kung si Digong tanungin nyo kung may kinalaman dyan, wala po tayong ebidensya. At marami sa inyo nagkikwento na si Michael Yang ay drug lord, pero wala naman kayo ebidensya na drug lord si Michael Yang, maliban lamang sa salita ni Asierto at sa salita ni Las Cañas. Tandaan niyo po, hindi po ebidensya ang kwento. Kaya lahat ng kwento dito ni Madriaga, huwag niyong paniwalaan kasi puro kwento. Wala pa siyang dokumento pinakita na totoo ang kanyang kwento. Nakakahiya kayong Pilipino, kagaya kay Christian Isguera, si Ligutan, abogado, ba't naniniwala sa kwento na walang dokumento? Ganon din si Christian Isguera, ganon din lahat kayo, si Luistro. Nawawala ang pagkaabogado ninyo, si Chil Diokno, si Joel Chua, si Luistro, si Terry Redon, lahat sila naniniwala sa kwento. Akalain mo sabihin na sumambulat sa mukha ni Sara, mga napagkwento ni Madriaga. Wala nga, hindi nga totoo. Yung checking nga lang yun, number 1 proof na hindi siya nagsasabi ng totoo. Sino kaya gumawa ng checking na yun? Hindi nila na-anticipate yun. Pinresenta ni Ramil Madriaga 2 cheque. April 13, 2023 ang petsa. Ibig sabihin si Bongbong Marcos ang nag-utos. Paano mo ngayon paniniwalaan si Ramil Madriaga na ginagamit siya ni Digong Duterte bilang dami at ang isa sa mga pera na pinadeposito na sa kanya ni Digong Duterte ay yung cheque na yun. Ay, napaka naman ang kwento ninyo. Napakalabo, walang ebidensya. Si Trillanes kasi siguro may pakana nito. Tapos, ang problema natablan ng hiya si Chil Diokno tsaka si Joel Chua. Ayaw na nila ipatawag si Ramil Madriaga. Si Lomi Pinugo, John Bobis, sabi niya, bayad na malamang hindi yan ganyan dati dahil may nagkasakit at naambulansya ni Lustay, anak ng waiting Lomo Pinugo. Wala po yan. Sige, mas maganda siguro magkasubukan tayo. Kasuhan ko kayo ng libel kaya. Wala po akong tinanggap na piso, kahit piso kay Sara Duterte. Kaya makinig na kayo kung gusto nyo. At nasa batas po ang ginagawa ni Sara, hindi kaya ginagawa ni BBM na pagnanakaw. Ayaw nyo maniwala sa pagnanakaw ni BBM, kakahiya kayo. Elvira Simana,
Thank you, Dr. Toto. Sana di kayo magbago. Laban na ito. Kay Sara na tayo hanggang dulo. Sabi na, Argo, mas close pala si Madriaga kay PRD kaysa Medialdia at Bungo. Oh, sino ba? Kaya ba niya natalunin si Bungo? Si Bungo pinakamalapit kay Duterte. Hindi si Madriaga. Maria Alexandra Tugas. Tapos Labhart Merem, Doc Engineer Toto Kausing. Ang picture na siya daw ang nag-pray, pero may nakakita sa picture ni BP Sara ay sa printing press, gumawa sila ng senaryo, hindi pulido. Doktor, tanong kung buhay pa si Percy magalit. Hindi po siya magalit si Percy sa akin. Aglin Mac, hindi po siya magalit. Unang-una, kliyente ko siya. Pangalawa, wala pong bayad si Percy Lapid sa akin bilang abogado niya. Hindi po siya nagbabayad sa akin, panalo ko na kaso niya. Ginagamit niyo lang Percy Lapid, pero walang kinalaman si Percy Lapid kay pagsakampi ko kay Digong Duterte. At hindi si Digong Duterte nagpapatay kay Percy Lapid, tandaan niyo yan. Itanong niyo pa kay Roy Mabasa. Si Kitri, si Roy Mabasa ay kapatid ni Percy Lapid. Si Trillanes, huling alas nila sa Congress. Dinig kasi ginagago na tayo ng mga putang ina nila. Arnold Pakaigi. Good evening, Dr. Toto. Okay, sino pang iba? So, impeachment cover nila. Meme Authority, good morning. Jan Bubi, Dr. Toto Kausing, kaya natin to. Paano nyo po panagutan si Percy? Hindi ko pa panagutan yan. Pasensya na kayo, ginagamit nila si Percy Lapid. Wala pong kinalaman si Percy dito at hindi si Digong ang pumatay kay Percy Lapid. Kung galit siya, huwag nyo akong pigilan kung kasino ako kakampi. Si Romel Bingson, halatadong halatado na sarswila ni Luistro. Sarswila nga ni Luistro yan, sigurado ako. Ito ba, Tomas Ispana, Tunito Kasing, kasalanan niya ng abogado ni Madriaga na si Atty. Palad. Joel Salvi, fake kabad din, kaya wala ka ng audience dyan. Ay, marami pa akong audience. Pasensya ka na, ikaw lang ata ang nagsasabi. Jane, Kausing, Tomas Isplana, ang dami ko nang binabasa, tapos sabihin mo, wala akong audience. Tomas Isplana, tapos si Chicken Poopers. Dr. Engineer Bostoto, ano grade mo po sa bar exam? Nakakahiya magsabi kasi pag ikaw abogado, magsabi ka ng grade, nagmamayabang po kayo. Ay ko na sabihin, pero mas mataas pa kay Sara. Stanley Manalo, good evening po, Doc. Inday Husango, San Sebastian College po at San Sebastian sino? Si San Sebastian, si Marcoleta, si Joel Chua, tsaka si Inday Sara. Kaya nagpasalamat ngayon din nila na nakapag-contribute ang San Sebastian ng mga leader sa Pilipinas. Dati hanga ko sa iyo, DDS ka pala. Huwag ka na humanga. Bakit pa kita pipilitin? Huwag ka humanga, John, sabi niya. Kung bobo ka, umalis ka. Ang lahat naman ang lahat na galit sa akin yun po yung mga bobo. Inday Sangon, dapat kasuhan siya ng perjury. Dapat ganun kasunod, perjury. Willie Reyes, Dr. Tirador, happy weekend po. Watching from Toronto, Canada. Maraming salamat po sa legendary. Hi po, good evening po sa inyong lahat. Felipe Arcola, sana padamihin mo, supporter mo. Huwag tayong pumanig dahil lang sa pera. Maging mapanuri. Tama, dapat mapanuri tayo. Dennis Tesoro, kahit konti lang tungkol kay Saldico, please, thanks. Si Saldico, mamaya po ibablog ko. Hindi pa konfirmado kung na-aristo talaga si Saldico. Kasi ang galing naman nila gumawa nito si BBM pa magkwento. Inday Husango, ang galing mo mi talaga, idol. Natumbok mo ang mga buhayang sinungaling at mapaglinlang. Buds Borda, ang kulit mo. Dalawang cheque yon. Bobo ka talaga. Bobo ka talaga, Buds Borda. Sinabi na nga ni Madriaga sa hearing. Kabobo. Pakinggan mo ulit ang hearing. At hindi pwede maging dalawa. Pinaprint, photocopy. Hindi po pwede photocopy yun. Wala pong pwede maaring cheque pagiging dalawa. Tandaan mo yan. Maniport, good evening.
attorney, doctor, engineer, singer, Toto Tirador, dahil siguro sa balita ay nagiging tanga na sila. Buwisit ako, kapit sa patalim si Madriaga, sa bigat ng kaso. Amik, Glenn Mac, Doc Toto, good evening. Fortunato Bahunsuwa, pag hindi yan nadali si Sara, babawi yan, patay sila lahat kung maging presidente si Sara. Felipe Cabanos, akala ko matalino. Ay, hindi naman ako sabi, pero matalino ako. Nasa iyo lang yan kung hindi kahanga sa akin. Benji Banyes, Dr. Toto, fake news pala sila bangag. Fake news yun. Ay, Angie Banyes, good evening po Sir Toto. Kalog Get Travel, mga NPE po yan. Jess Puntilla, sabihin mo kay Sara na magbigay ng waiver. Ay, hindi na po kailangan. Bakit napatunayan na ba nila? Fortunato Bahunsuwa, Sir Toto, tanong ko lang, parang tagilid si Sara. Hindi po, kwento lang nila yan. Huwag kayo maniwala dyan. Kasi ang lahat ng kwento nila, wala namang ebidensya eh. Walang suportang ebidensya lahat ng kwento. So, marang Bing Diboke, good evening, Atty. Toto. Stay safe always and God bless. Tapos si Trump, si Bat, ay hindi ko na alam ang US, style ng US. Andrea Piquero, maya pa bingi, mga kabalin. Naimbag Rabi, mga kabsat ko. Tapos ito, Toto for Senator, Kanggaro, kampo ni Madriaga. Okay. Sino pa ba? Si Kevin Jan, good evening po, Dr. Toto. Wala yung mga yan, puro fabricated na mga ebidensya nila, mga tanga na ginagawa, sablay ang mga ingot. Kaya nga hari ng sablay ito eh. Jan Makasinag, salamat po Tony Toto. Sa Swiss He, watching from Geneva, Switzerland. Bawa, nandiyan ang aking classmate. Ang classmate ko na mula elementary hanggang high school. Isa sa mga naging crush ko itong classmate ng araw, si Virgilia Tan. Tapos, Elvira Simana, thank you Dr. Toto. Sana hindi na kayo magbago. Hindi po tayo magbabago. Okay? Hanggang dyan lang muna tayo siguro sa ngayon. At least nakita nyo na kulang-kulang talaga kanilang ebidensya. Sino pang iba dito? Titingnan natin Sa cheque pa lang, ano na sila? Ubus na sa cheque. Peke ang cheque. Akalain mo pariha. 2 cheque, maging pariha ang serial number. Tapos may painting pa. Na, wala silang nagawa, kundi sasabihin na lang na honest mistake. Anak ng Retseng. Tapos isa to, bakit red ink ang ginamit sa veteran director? Sabi ni Suzette Doctolero na veteran director ay hindi daw pwede mangyari na pula ang ink ng amount sa cheque. Ano pa ba? So dito, kinundi na pala ng San Sebastian Cali Sublo si Madriaga at kinundi na rin siya ni Samuel Martires na dating ombudsman. Ano pang iba? Ito, ilabas ko lang ito. Ito po yung dating pulis na namatay nung hinuli si Ramil Madriaga. Kung hindi ka kidnapper, bakit may namatay? Ito po yung pulis na namatay nung nag-operate ang CIDG na hulihin ang Madriaga Kidnap Group. Ito po si Patrolman Joshua Lingayo. Isang pulis na namatay para labanan ang Madriaga Kidnap for Ransom Group. Siya po ang tunay na biyanay, hindi ang mga pumatay sa kanya. Mag-ingat po, wag po maging pink ang utak. Yun ang sabi. Kasi mga pink kumakampi sa makampi sa katawa at sa kawatan, mga pink eh. Ay discuss natin 'yan pati si Christian Isguera kumakampi sa mga kawatan. Christian, ang sabi sa iyo, anong tawag ko sa iyo ngayon, opinions first, hindi facts first. Ano pang iba? Siguro, yan lang muna. Babalik tayo mamaya. Okay. So, lies again, Ramil Madriaga.
So anyway, hanggang dyan lang muna tayo at napatunayan na natin ngayon yung kasinungalingan nila. Ramil Madriaga, maghunos dili ka. Tapos Marcel Silerio, hello attorney, dapat patingin na si Madriaga sa psychiatrist. Alam mo ang katotohanan, bakit? Alam mo ba kung bakit umiyak si Madriaga? Hindi yun nasusukat sa iyak ang pagsabi ng totoo o pagsasabi ng hindi totoo. Gusto lang niya mangyari na magkaroon ng simpatiya sa kanya ang tao. Kaya umiyak-iyak siya. At kung magkaroon ng simpatiya, ang inisip niya, maniniwala sa kanya yung mga tao. Yan po ang sinasabi niya. So the crying Madriaga. At doon sa tingin ko ay, kaya madaming sinasabi Madriaga ay dahil gamitin siya ni Trilling. Tama po. Tama po. Tapos, maggasto-gasto na raw sila. Dennis Tesoro, confirm na po. Nasa immigration na naka-check. Confirm na ba? O sige. Kung confirm, mas maganda, i-discuss natin mamaya. Olive the Junior. Sir, good evening. Sabi ni Madriaga, sa mall sa Lubao. Ay, pasensya ka na. Lagi ako sa Lubao, Pampanga dumadaan. Kasi may hearing kami lagi dyan sa Dinalupihan, Bataan. Magkatabi lang Lubao tsaka Dinalupihan. Wala pong mall sa Lubao. Pasensya na po. Paano mangyari na sasabihin, paano magiging totoo ang kwento ni Madriaga na kumuha daw siya ng 100 million sa mall, isang mall dyan sa Lubao, Pampanga. Ay, nako. Nakakahiya. Mga kabalin, mga taga Lubao, mag-report kayo dito. Magsabi sa iyo kung may mall ba dyan sa Lubao, Pampanga. Mga kabalin ko sa Lubao. Okay? So ngayon, ito po yun. Analisahin natin ulit, bakit siya umiyak? Bakit siya umiyak? Una, sinabi ko para maka-acquire ng simpatiya. Pangalawa, pwedeng umiyak siya dahil mahal niya si Sara. Sa totoo lang, may nagsabi na dati nakuha ko na in love si Ramil Madriaga kay Sara Duterte. So kung umiyak ka at in love ka, ibig sabihin po, hindi totoo sinasabi mo at nasaktan mo yung taong mahal mo. Ganun po yun ang nangyayari. Si Sara Duterte po, ang tingin ko lang po sa kanya, gaya po ng observation ng isang abogado na aking kakilala. Ano lang siya, childish pa lang. Kasi bata pa, 40 plus pa lang ang edad eh. Hindi kagaya kay siya mga matatanda dyan. Talagang guilty ito si Madriaga. So ang hinabol nito ay baka matulungan siya sa kaso niya na hindi siya magigilty sa kaso niya na kidnapping. So, sa Yasmin, Dok, kung pangalawang bikoy ito. Kasi yung unang bikoy na ginamit ni Trillanes na convict sa perjury, ang perjury kasi sinungalingan. So, hanggang tayo, magandang gabi po sa inyo mga kababayan. Like po para sa sunod, pag mag-live ako mamaya, ay mainformahan na po kayo. Magandang gabi po, bayan. Nandito lang po ako sa malayong lugar. Hindi ko lang sasabihin kung saan, baka masundan ako ni Saldi ko.